mag-asikaso sa tatay ko. Wala si Olivia, nagtalo kami. Ginigiit niya na may kinalaman tayo sa pagkamatay ng tatay niya. At hindi ko kaya saktan ng tatay niya. Do you seriously believe that I would do such a thing? Nahawa ka na sa kabaliwan ng Olivia niya. Alam ko may tinatago kayo. There are certain things that are just between Lucas and myself. Dahil pag napuno ako, you can kiss the mansion and Lucas goodbye. Alam niya na hindi niya ako kayang tanggihan dahil mabuti siyang kaibigan. Kayo ni Emil, para na kayo magkapatid. Pamilya. Yun ang magkaibigan. Hindi nag-iiwanan. Gaya niyo ni Dad. Matagal ka na dito, di ba? Hindi ko po makakalimutan yung gabing yun. Puro trahedya ang nangyari. Tig-isa pa nga po silang sasakyan nung umalis. Madam po, sumakay sa black na SUV. Si Sir Lucas naman po, dun sa parati niyang ginagamit. Tingin ko may kinalaman ng mga Buentamino sa pagkamatay niya. Kailangan kong alamin ang totoo para matahimik ako. Di ba lang kayo nag-effort na asikasuhin to? Namatay ang kaso dahil hindi kayo umaaksyon. Ang ibig mo sabihin, basta-basta na lang nilang pinabayaan yung kaso ng tatay mo? Tutulungan kita, meron akong mga koneksyon na pwede nating lapitan. Kakausapin ko lang sila. Olivia? Olivia? Isn't it weird na wala pa rin siya? Paano kung pinutan niya si Philip? Hindi gagawin ni Olivia yun. You don't have to think about her. Hayaan mong ipakita ko sa'yo na ako pa rin ang mas magaling na asawa kumpara sa kanya. Tigilan mo na ako, Melinda. You should have never gotten married in the first place. Saan ka nagpunta? Pinuntahan mo si Salazar, no? Ang sinasabi mo? Huwag kang magsinungaling sa akin! Eh wala ba akong dahilan para pagdudahan ka? Nagpasawa ka nga sa gagong yun eh! Sa martel kong kaaway! I'm so sorry. Hindi dapat kita sinigawan. Attorney, may nakausap kami na tungkol sa insurance ni Miss Olivia. Hindi nila ma-revive ang account nito dahil declared dead pa rin siya. Baka hindi pa napoproseso yung reappearance ni Olivia. Nag-follow up na ba kayo sa Department of Civil Registration? Yes, attorney. As a matter of fact, I just called the CDR. And they double-checked the record. Wala silang nakitang kahit anong record ng reappearance ni Miss Olivia. Imposible. Nagpasa na ako ng affidavit ko at sinigurado ko pa na kumpleto ang requirements ko. Ikaw ba may gawa nun, Melinda? Ang pinagsasabi mo? Tagal ko nang inayos yung reappearance ko. Pero biglang nawala yung mga records ko. Anong ginawa mo? I can't believe this. Ako talaga pinagbibintangan mo. Sinasabi mo ba na hindi ikaw yung may gawa nun? May pruweba ka ba sinasabi mo? Wala, di ba? Kaya manahimik ka. Sinasabi mo na wala akong pruweba. Pero hindi mo rin naman dinideny. Sagutin mo ko.
Ikaw ba ang humarang sa proseso ng reappearance ko? Nakakatawa ka. Sa tingin mo talaga, aaminin ko kung ako may gawa nun. So ikaw nga? Hindi ko sinasabi. Pero kung hindi na po-process ang reappearance mo, then maybe it's a sign na hindi ka na talaga dapat bumalik. Inaayos ko lang yung buhay ko, Melinda, pero ito yung ginagawa mo. Ang ulit mo! Gusto ko lang maibalik yung buhay ko sa dati. Hindi na mababalik yun dahil nandito na ako, Olivia, at hindi ako papayag na sirain mo ang buhay ko. Kaya bumalik ka na lang kay Salazar. Inasawa ka niya, malandi ka, bagay kayo. Ano ba, Melinda? Gusto ko lang naman bumalik yung buhay ko sa dati. Pakasama mo! Malaking kasalanan yung ginawa sa akin. Kaya hindi mo dapat ikatuwa yun. At saan ako dapat matuwa? Na bumalik ka? Hindi mangyayari yun dahil sinisira mo ang buhay ko. Bitawan mo ako! Melinda! Melinda! Ano ba? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tama na! I said stop! Hey! Ano nangyayari dito? Ba't kayo nag-aaway? Ha? Ayok ka, babaeng yan! Walang hiya ka! Ayokong makipag-away sa'yo pero hindi ibig sabihin na hindi ako lalaban. What's going on? Itong babaeng to, pinagbibintangan ako na hinaharangan ko yung process ng reappearance niya. Ikaw lang naman yung may motibong gawin yun. Well, hindi ko ginawa. At kung hindi pa napoprocess yung reappearance mo, then technically, you're still dead. So stay dead and leave because you're not even welcome here. Nakabalik na ako at buhay ako. Kaya ikaw yung umalis. Enough! Stop it, the both of you! Hindi ko hahayaan na magpatayan kayo dito sa pamamahay ko. Pamamahay ko pa rin to at ako ang magdedesisyon kung sinong aalis at hindi aalis. Tumigil na kayo sa pag-aaway ninyo. At pareho kayong hindi aalis. Kaya tigilan nyo yung pagtatalo ninyo. Ha? Umakyat ka muna sa taas, Olivia. Just leave! Emil. Para sa'yo yan. Special yan. Ako nagluto. Para sa akin ba talaga yan? Oo naman. Ano ka ba? Kamusta ka na? Ito, ganun pa rin. Miserable. Galit ka pa rin ba kay Philip? Hindi ako galit sa kanya. Galit ako sa sarili ko. Ba't di mo siya pinapansin? Gusto kong mapag-isa. Mahirap i-process yung nangyari sa akin. Hindi ko gusto dito, Sofia. Hindi, process mo kasama si Philip. Pwedeng huwag lang natin siya pag-usapan. Emil, best friend mo si Philip. Kung may nakakakilala sa kanya, dapat ikaw yun. At dapat alam mo rin, kailanman hindi niya ginustong makulong ka. Sige, sabihin na natin na dinamay ka niya. Pero pinrotektahan ka ni Philip, maniwala ka sa akin. Wala lang talagang puso yung Olivia na yun. Isipin mo una, inurong niya yung kaso. Tapos ngayon bigla niyang tinuloy. Para kang pinaglalaroan, Emil. Walang hiya, di ba? Si Olivia ang may gawa ng lahat ng to. Kaya dapat hindi kayo magkasira ni Philip. Dapat kayong magkaisa. Olivia. Nasaktan ka ba? Kung lagi na lang ganito, mas mabuti pang umalis na lang tayo. Lilipat na tayo ng ibang bahay.
Bumalik yung mga alaala ko tungkol kay tatay at sa pagkamatay niya. Tingin ko may kinalaman ng mga Buen Camino sa pagkamatay niya. Hindi importante sa akin kung nasan tayo. Ito, tong mga away na to, kaya kong tiisin. Basta kasama kita. Pero ayoko na nasasaktan at napagsasalitaan ka ni Melinda. Kaya ko yung sarili ko, Lucas. At kung sumobra na siya, andyan ka naman para pagtanggol ako, di ba? At alam ko kung gaano ka-importante sa'yo na tumira sa iisang bahay kasamang mama mo. Kung yan ang gusto mo. Hindi tayo aalis. This is home. So andito ka dahil naliwanagan ka. Buti naman. Tama si Olivia. Ikaw lang may motivation gumawa nun. What? Bakit mo pilit na pinaghihiwalay kami ni Olivia? Seryoso ka ba? Tinatanong mo talaga yun sa akin? Pagkatapos ako naitsapwera sa buhay mo, ano sa tingin mo nararamdaman ko? Na isang araw, nagising na lang ako, may iba ka ng asawa. So ikaw nga yung humarang sa certificate of reappearance niya? Of course not! Pinabalaan kita, Melinda. Kahit pa paano may pinagsamahan tayo, kaya bawiin mo yun bago tuluyan pa tayong magkasira! Sige lang. Ilabas mo na. Alam mo namang boto ako sa'yo, hindi ba? Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para sa'yo mauwi si Lucas. Pangako yan. You are my daughter-in-law. My only daughter-in-law. Salamat dinalaw mo ako. Bakit naman hindi? Kaibigan kita, Philip. Hindi ko alam kung matatawag mo pa rin ako kaibigan pagkatapos kitang idakay sa kasalanan ko. Napilitan ka tuloy magsinungaling. Amanda, I'm sorry. Huwag mo nang isipin yun. Matagal na kitang napatawad, Philip. Confident naman ako na magbabago ka na. Salamat. Sa totoo lang, gusto ko rin humingi ng sorry sa'yo. Hindi na lang talaga kinaya ng konsensya ko, kaya pumanig ako kay Olivia. Tama lang yan. Tama yung ginawa mo. Hindi mo kailangan mag-sorry. Siya nga pala, si Olivia. Kamusta na siya? Ayun, unti-unti nang bumabalik yung mga alaala niya. Pero, yun lang parang hindi maganda yung mga naaalala niya. Paano hindi maganda?
naaalala niya yung tatay na namatay. Na hit and run pala yun. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa rin daw nahuhuli yung nakasagasa. Kawawa naman siya. Hindi ko man lang siya madamayan. Samantalang, nung hinahanap ko yung hustisya para sa tatay ko, nandyan lang siya, katulong ko. Don't worry, Philip. I'll be here for her. Aalagaan ko siya at babantayan ko siya. Pambawi na rin yun sa mga kasinungalingan ko sa kanya. Salamat. Napabanggit niya ba ako? Philip, kasi Mawalang galang na nga po. Doc Philip, gusto ko po sana ipa-check up sa'yo yung anak ko. Pangalan niya si Boyet Pineda. Kasi may iniin ng sakit eh. Nahiya naman siyang lumapit sa'yo kasi nga kausap ka. Meron daw kasing parang tumutusok-tusok sa tagiliran niya. Sana matignan mo siya. Oo naman, oo. Nasaan ba siya? Kababalik-balik lang sa loob eh. Sabi ko kasi magpatingin siya sa'yo. Baka naman pwede, Doc Philip, pagpasok mo sa labi, lapitan mo siya. Katabi lang siya ng selda mo. Sige, walang problema. Magkano po ba ang singil niyo, Doc? Nako, huwag niyo na ho alalahanin yun. Ako nang bahala. Tutulungan ko na lang yung anak. Maraming salamat, Doc. Salamat po. Paano? Ingat man ang loling. salamat ha, Doc. Una na ako, ha? Hi, Lola! Wala akong apong taratitat. Ganda-ganda ng bati ko. Matandang to. Ang ginagawa mo rito? Malamang hinahanap mo yung alaga mong kriminal. Sa presinto mo hanapin, wag dito sa ospital. Anong pakialam mo kung nandito ako? O bang may-ari nitong hospital na ito? Ha? Feeling reyna ka, ha? Huh? Prinsesa pa lang ako ng reyna, madam ko. Pero alam mo kung sino nagfi-feeling reyna? Yung peking Olivia Buencamino na nakikitira sa mansyon ng madam ko. Teka, hindi ba't matagal na nakatira sa inyo yung peking Olivia yon? Ha! Malamang sa'yo nagmana yung pagiging epal ng peking yon. Oy, Marites. Hindi peke si Olivia. Totoo siya. Oo, totoong peke. Huh? Kung ano pinagsasabi nito? Sabi ng madam ko, peke yon. At yon, kakampi niya si Philip. At kaya siya bumabalik sa mansyon ay dahil gusto niyang gumante sa madam ko. Peke siya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kasasabi ko lang, hindi mo narinig. Ulitin ko. Kung hindi mo alam kung ano sinasabi mo dyan. Dahil sinabi ng Madam Victoria ko, totoo yon, hindi yun fake. Dahil si Madam Victoria ay matapat, mapagkakatiwalaan at maaasahan. Victoria Buencamino para Congresswoman! Ganon. Baliw. Doc, tumatawa po mag-isa yung baliw. Yeah, Senator, I'll handle it. Huwag mo nang isipin. Of course. Bye.
tea. Pampawala ng stress. Ano na namang palabas yan? Ang plastic mo? Hindi ako plastic. Masaya lang ako. Dahil naging mabait sa akin yung tadhana. Kaya I'm paying it forward. Nagpapakabait din ako sa'yo. Hindi mo pa ba alam? Tumawag sa akin si Lucas. Ayos na raw yung certificate of reappearance ko. Kaya, legally, valid na ulit yung kasal namin. Yung sa inyo... Sa papel lang kayo kasal, kaya huwag kang magmalaki. May papel man o wala. Ako naman yung tatawagin at pipiliin ni Lucas na asawa niya. Kaya nga kita ginawa ng tsahe, pangpakalma. Hiya ka! Ay, Melinda! Ano na naman to? Nag-aaway na naman ba kayo? Melinda! 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 Jennifer! Jennifer! Attorney Lucas, papastat ko lang po yung mga lab results ng pasyente. Excuse me po. Sige po, thank you. Bigla na lang siyang nahimatay. Hindi namin alam kung bakit. Wala naman po siyang pre-existing condition, sir. Wala. She's perfectly healthy. Brad, ano meron? Ano meron? Kita mo yun. Oh. Doktor daw dati yun. Nilapitan ni Boyet. May kinonsulta. Ayun, nagsipilahan na yung iba. Ay, sa ano? Mukha namang okay. Wala ka namang kulaan eh. Sakit yung lalamunan mo. Sige nga. Patingin nga muna akong lalamunan mo. Buka bibig. Labas nila. Sabi mo, mo. Ganito gawin mo. Kumuha ka ng asin. Ilagay mo sa maligamgam na tubig. Tapos, gagawin mo 3 beses to sa isang araw. Isa sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Umumog mo. Okay? Asin at maligamgam na tubig. 3 times a day. Okay. O, yun lang. Sige. Maraming salamat po, Dok. Oo. Sunod ka na. Susunod. Dok. Anong problema? Nalalabo po yung mata ko, Dok. Nalalabo ang mata mo. Hinga. Wala naman ako nakikita. Parang hindi rin naman kaparata. Ikaw ba ay nagbabasa tuwing gabi? Minsan po, Dok. Pampantok lang. O kaya siguro nalalabo na yung mga mata mo. O ngayon, gawin mo, kapag may dumalaw sa'yo, pabili ka ng eye drops, ipatak mo 3 beses sa isang araw. Pagkagising sa tanghali, tsaka bago matulog. Ay, iwas-iwasan mo muna magbasa sa dilim, ha? Sige po, Dok. Yun lang. Salamat po. Okay. Susunod. O yung iba, dito na sa akin. Doktor din ako.
findings? Wala pa bala eh. But I hope it's nothing serious. Nasaan ang asawa niya? Wala pa talaga siyang pakialam sa anak ko. Nandito siya kanina. May inasikaso lang. Anong klaseng asawa siya? Hindi niya dapat iniiwan si Melinda. Eh kasama niya yung isa pa niyang asawa. Sinasabi ko sa iyo, Victoria, kapag may nangyari sa anak ko, mananagot si Lucas. Bigla namang hinimatay si Melinda. Wala namang kasalanan si Meron! Ang sabi sa akin, bago yung matay ng anak ko, inaaway daw siya ng isang babae ni Lucas. Kung hindi niya pinagsama sa isang bahay, yung dalawang asawa niya, hindi sana magkakagulo. Hindi sinasabi ni Melinda, pero kita ko, stress na stress ang anak ko dahil dyan kay Lucas. Dok, anong balita sa anak ko? Hindi pa kami sigurado sa ngayon ang dahilan ng pagkahimatay niya. Pero as of now, her vital signs are stable. Pero we are yet to check her blood test, scans para masigurado yung diagnosis. Thank you. Talaga na hindi mo magawa ng paraan. Katulad ng asawa ng anak ko. Any moment, pwede magbalik ang alaala ng babaeng yun. Pero dapat ba talaga na hinahayaan mo na magsama sa isang bahay yung asawa mo at yung dati mong asawa? Dito ka lang! May ilalabas kita dito, kapalit. Ilaglag mo si Philip. Kailangan natin puntahan yung area kung saan nabundol si tatay. Maghanap tayo ng mga witness.